Halaka mga kababayan, nako po, bistado si Senator Ping Lacson na grupo ng School Bukol. Ang ginagawa kasi ni Ping Lacson, para bang nag-aabogado kay BBM na tila absuelto na naman sa insertion ng 100 billion. Grabe ito mga kababayan. So ngayon, ibubulgar ng sikat na abogado itong gawain ni Ping Lacson. Aba, kalain mo, absuelto na naman si BBM. Ganyan ang ginagawa niya sa Blue Ribbon. Si Gutesa, diniscredit niya. Si BBM, wala daw kinalaman at ginamit lang daw ang kanyang pangalan sa pag-i-insert ng 100 billion. Ang lupit ni Ping Lacson. Kaya sinupalpal na naman ni Marcoleta at ni Attorney Neil Abayon. Diyos ko Lord, mga kababayan. Anong ginagawa mo, Ping Lacson? Tila abogado ka na at spokesperson ng Malacanang. Abayayaan mo na maimbestigahan, hindi yung meron ka agad. Aba, meron agad output? Nag-imbestiga na daw. Siya na mismo daw ang nag-imbestiga at nakita niya na walang kinalaman si BBM. Aba, grabe ka, School Bukol. Ang lupit mo. Si Marcoleta na pinag-iinitan ngayon yung sose. Aba, may showcause order na sa Comelec. Ang galing, Garcia. So ngayon mga kababayan, panoorin natin paano suplakin, buljakin ni Attorney Neil Abayon itong si Ping Lacson na akala mo abogado, School Bukol naman. Mga kababayan, ito na po. Sabay-sabay tayong manood. Yung tungkol naman kay Senator Lacson kung saan may sinabi po siya na dun daw sa alleged 100B insertions ni Congressman Zaldico na misrepresent lang daw po si PBBM ng mga iilang public official sa executive branch. At yung basihan po ni Senator Ping dyan is yung statement daw ni DPWH, ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Okay, so ang reactions po ng iba na nakita ko dito ay bakit daw ngayon parang naging abogado na si Senator Ping ni PBBM. So ang gagawin po natin for today, ipi-play muna natin to, papanoorin natin yung buong video. Tapos magdi-discuss na lang din po ako ng mga constitutional provisions that applies to this, specifically more on to sa separation of powers, checks and balances, and then magbibigay na lang din po ako ng tingin kong posibleng epekto nito sa political mileage ni Senator Ping Lacson. So good day po my fellow taong bayan, and to start things off is of course yung facts muna ng discussion natin, which is itong video ni Senator Ping. So panoorin po natin to in full para mas maging klaro talaga kung ano ba yung papag-usapan natin for today. This affects our economy, even yung investor confidence. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors. Stock market is down. Okay, wait. Diba, stock market is down, sabi ni Senator Ping. Kung malalangan din nyo before, diba, yung sabi nila hindi naman daw talaga affected yung stock market. Pero anyway, ngayon, lumalabas or everyone is now saying na bagsak talaga yung stock market. And even si Attorney Rowena Guanzon, diba, dun sa speech niya sa INC rally, galit na galit din po siya dun tungkol sa stock market. And then now, si Senator Ping then mismo nagsabi, the stock market is down. Anyway, tuloy po tayo. Is enough. Yung sinasabi ni Zaldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, I have it on good information, hindi totoo. May mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. It sucks, Mr. President, to think na ito yung nangyayari. It sucks. I will still strongly suggest that an investigation is in order. Wait.
An investigation is in order. Alam ko ongoing naman yung investigation nila ba sa Senate Blue Ribbon. So anyway, tuloy tayo. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But Okay, wait. So yung malaking revelation, the first big revelation here is that si Senator Ping and si Senator Sherwin, after reviewing daw nila, ay totoo talagang may 100 billion insertion na nasingit sa BICAM. Yun yung big revelation so far. Okay, so tuloy tayo. yung sinasabi ni Saldico on social media as posted na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Ang galing naman ni Ping Lacson. Naging feeling abogado na, ang galing mo naman. Lupit mo, Ping Lacson. Ikaw na yung abogado ngayon, di ka naman abogado. So, ibig sabihin, nag-imbestiga ka lang sa sarili mo. Okay na, absuelto na si BBM. Ba, ang galing naman nito. Lupit, mga kababayan. Talagang confident na walang kinalaman si BBM. Ang lupit. Grabe. Talagang certified lawyer na ito, mga kababayan ko. Ang galing-galing. Palakpakan ng school bukol. Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek, Trigib, Olaybar, other personalities. Ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi Okay, wait lang. So unang kailangan natin i-take note dito, sinabi ni Senator Ping na pag alam daw niya kay Yusek Bernardo. So that's a third person or ibang tao yung nagsabi sa kanya. So ang una ko lang pong masasabi dito, mas maganda sana kung si Yusek Bernardo yung diretsyong nagsalita nun, di ba? Hindi si Senator Ping. And i-explain ko po yan mamaya yung mga legal implications sa ganitong setup para mas maintindihan nyo. Pero ina-emphasize ko lang po yan ngayon para ma-idea na kayo kung ano yung isa sa big issues na nakikita ko dito. So tuloy po tayo. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigay niya ako ng kopya. So 52 billion, yun yung personal handle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President, in at least 10 deliveries. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from Grabing kagarapal ng mga nasa gobyerno, mga kababayan. 8 billion kickback. Ang tindi nyo, Ping Lacson. Ang tindi ng mga sinasabi mong mga nag-kickback. Tapos ikaw, sinasabi mo na absuelto na si BBM, wala ng kinalaman. Naku po, ang galing mo, ang abogado. Pili ko na ang spokesperson ni BBM. Kaya ka na nasusupalpal ni Marcoleta eh. I think March hanggang April yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver.
I'm not defending the president, Mr. President. But you know, in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or Wait lang, Isaro. comment na ako. Di ko mapigilan, guys. So, ay sabi naman po ni Senator Ping, I'm not defending the president. So, of course, that's his personal opinion. Tayo po ngayon as the taong bayan na nag-observe dito sa actions and statements niya, ay kung ako po kung tatanungin ninyo ako, may appearance po of defending the president. Yun yung masasabi ko ng derechahan to all of you. And the reason being is because yung mga sinabi po dito ni Senator Ping are not mere parang questions or allegations. Parang conclusion talaga yung ina-emphasize niya na diretso pumunta daw dun kay Yusek Adrian Bersamin, kay ASEC Adrian Bersamin, and kay Yusek Trijiv Olivar. Yun yung conclusion na binigay niya without even giving a chance to those two to respond or to defend themselves. 'Di ba? Pero out in the public ngayon dito sa plenary ng Senate, pinapabigyan niya na agad ng conclusion na ganun yung nangyari. And it is because of that statements niya kaya ako nasabi na mukhang he is defending the president. Kasi ano po dahil doon ngayon parang wala nang mali na ginawa si PBBM. Halata naman na Tornil Abayon ni. Nakita mo naman ang Estelle Ping Lacson. Si Gutese nga, diniscredit May pandaraya na agad kay Gutesa. So kay BBM malinis na agad. 'Di ba? O misrepresented daw si BBM sa 100 billion budget. Anong mga kinanta ni dito? Ni Saldico na siya yung mastermind. Ako po, grabe ka Ping Lacson. Certified abogado ka talaga. Pero hindi naman, school bukol ka talaga. Yan ang sinasabi ng mga komento, hindi po ako. Yung dalawang yun lang ang may kasalanan. Diba malay ba natin kung ano yung nangyari? Baka sa dun kay Yusek Olivar at kay ASEC Bersamin may nag-instruct pang iba. Hindi natin alam. So anyway po, in simpler terms yung point ko, kulang pa yung full picture. Hindi pa nakasalita yung dalawang pinangalanan niya. Yet he's already giving a conclusion na yung dalawang yun lang ang naggawa nitong napakalaking kalokohan po na ginawa nila. 'Di ba? So yun lang po, it is very unfair to those two na there is already conclusory remarks and then wala pa nga silang right to explain their side. Hindi sila naka-cross-examine pa dun sa nag-akusa sa kanila. So yan, and because of that, kaya ako nasabi na it appears he is defending the president kasi sa statement niya parang walang ginawa talaga si PBBM di ba? Period na basically for Senator Ping. Anyway, tuloy po tayo. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examine. I will still strongly suggest that an investigation is in order. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa Naglayo ang investors. Stock market is down. Yun po yung masakit dito. So I think I have made myself clear, Mr. President, that there are persons responsible. I'm appealing to our co-workers in government. We've reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. Okay. Enough is enough. Ngayon, explain ko na po yung mga legal side. This affects our economy. Ang lupit ni Ping Lacson, mga kababayan, halatado at bistado ang kanyang ginagawa, mga kababayan. Nakita nyo, wala pang cross-examination, siya mismo meron ng conclusion. I therefore conclude daw. Walang kinalaman si BBM dito. Iyak na naman. Iyak na naman ang taong bayan, mga kababayan ko. Wala pang cross-examination sa mga tao na nagsasabi na siya yung may utak. Ikaw naman wala agad. Diyos ko Lord. Grabe ka, school bukol. Samantalang si Marcoleta at Gutesa, sinintensyahan mo na agad. Ganon din kay Marcoleta at Gutesa. Grabe. Ngayon,
May showcause order na kay Marcoleta ngayon. Iniipit nyo. Ang tindi nyo, Ping Lacson ko. Grabe. Galing-galing mo talaga. Approve ang school bukol na abogado. Wala naman ang alam sa batas. Galing-galingan. Ang galing-galing. Galing-galing mo talaga. Muna yung magiging first question na lang natin is whether or not pwede ba to gawin talaga ni Senator Ping Lacson yung ganitong actions na may appearance that he is defending the president. Although sabi po niya he is not defending the president, pero ako po as a member of the Taong Bayan who is observing his actions based dito sa statement niya na yun sa plenary ng Senate is there is a semblance na he is defending the president. Yan po yung personal observation at opinion ko talaga base sa lahat po ng sinabi niya. Okay, so anyway, going back to the question whether or not meron ba talagang right na gawin to ni Senator Ping Lacson, is this not a conflict of interest considering he is a member of the legislative branch of the government as a senator, tapos si PBBM po is part of the executive as the office, as the president po of the Republic of the Philippines. Okay, at ang sagot po dyan is hindi naman po yan prohibited. Okay? Alam po natin na yung legislative and executive, they are separate branches of government. Magkaiba po yan. Legislative for lawmaking, executive for the implementation of the laws. Yan po yung simplest way to explain their functions. And then, meron din po tayong mga principle na tinatawag checks and balances, separation of powers. However, yung principles po na yon, yung dalawang yon, hindi naman ibig sabihin talaga na completely or 100% independent yung legislative and executive. In a sense po, more on parang they complement or support each other. So like in the budget making process po, di ba magsa-start sa Office of the President, yung National Expenditure Program, and then ibibigay po yan ngayon sa Congress para i-reviewin yung proposal na yun ng President, tapos doon na po nagkakaroon ng amendments at ng mga insertions na yan sa BICAM. Yan yung trabaho ng legislative, and then ibabalik ulit sa President for the signing para maging General Appropriations Act siya. Okay? So, yan po talaga yung ibig sabihin ng principle of separation and checks and balances. They complement or support or help one another but not necessarily 100% independent sila. So, because of that, itong ginawa lang naman ni Senator Ping Lacson, he made a statement while in plenary, then that is his prerogative or discretion po niya yan na gawin kung gusto niya yan gawin dun sa Senado. So, in other words, in the legal side of things, wala namang maling ginawa po si Senator Ping Lacson dun sa kung ako po nga po tatanungin niyo, pag-defend niya kay PBBM. Wala pong mali dyan, hindi naman po yan constitutionally prohibited kasi wala nga siyang mali, yun nga lang, makikita mo talaga yung pagkabayas, Attorney Neil Abayon. 'Di ba? Nakikita po natin mga kababayan, pag si Marcoleta ay sinasabi yung katotohanan, pinipigil. Si Gutesa iniipit ngayon. Parang itinago na po ng, sabi ni nasa NBI daw Mga kababayan si Gutesa. Yun yung pasabog ni Mike Defensor. Ano sabi ng mga komento, mga kababayan? O ito po, totoo naman, pinagtatanggol niya. Nako po, bakit ba siya nag-judge in favor with PBBM? Siya senador at chairman pa sinabi, acquit na. Hala ka, dating pulis yan, sanay yan sa pagpalit ulo. Parang alam na alam ni Ping Lacson ang pangyayari, parang nandun siya, ha 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 ha. Ano ba talaga? Takip-takip, how did he know the president authority is not given? He is a big disappointment to the Filipino people. Main lang sana tamaan ng kidlat ang mga lawyers para mabawas-bawasan. Bago pa kumalat ang kanilang manipulation, dapat palitan na si Lacson. Bias talaga. Madali lang intindihin yung mga salita ni Lacson. Malino na pinagtatakpan niya ang Pangulo. Very sad, merong pinagtatakpan talaga. Attorney, hindi ako naniniwala kay Sen Lacson. Gumagawa na naman siya ng paraan para mapagtakpan si BBM at Martin. Grabe, bilyon-bilyong pera ng taong bayan tapos sobrang daming naghihikaos. Diyos ko Lord. We are just talking about millions but billions of pesos. Shame on all of you who are responsible for all this. Ikulong ang lahat ng magnanakaw at bawiin ang nakaw ng pera para magkaroon ng tiwala mga Pilipino sa inyong mga politiko at sa gobyerno. Kung hindi mananagot ang utak ng kawatan nito, kasalanan ng mga ibang senador, dapat
pinabayaan nila kahit halata may kinikilingan ang pamunuan ng Senado, kahit halata may pinagtatakpan, dapat palitan na nila sila Soto at Lacson. O mga kababayan, pati komento talagang halatado at bistado itong ginagawa ni Ping Lacson na cover up. Nakita nyo naman mga kababayan, sinabihan na wala ng kinalaman si BBM. Parang sinabi niya, walang kasalanan. Huwag niyong isingit ang pangalang BBM. Hindi siya nagkasala. Abang, galing naman ni Ping Lacson. Kung hindi kung hindi mapanagot ang utak ng nakawan nito, kasalanan ng mga ibang senador dahil pinabayaan nila. Ayan, tignan si Ping Lacson. Dapat nga mapalitan ito Dahil nga po, bias talaga. Ibang-iba po si Marcoleta kasi nga tinutumbok niya yung mga mastermind. Diba mga kababayan? So, ano masasabi nyo dito mga kababayan ko? Dito sa pagiging abogado, inabsuelto agad si BBM dito. Kaya tignan si Attorney Neil Abayon, halata din niya na pinagtatanggol si PBBM, naging abogado na, nag-judge na dito. Inabsuelto na. Hindi na kailangang imbestigan si BBM. Ako na nagsasabi. Ako na ang masusunod. Wala siyang kinalaman dito sa 100 billion na ito. Diyos ko mga kababayan, halatado talaga itong Ping Lacson na ito. Walang-wala kay Marcoleta, mga kababayan ko. So yan lamang po ang aking bahagi. Isang like po, isang share at isang subscribe. At ganun din kay Attorney Neil Abayon, i-subscribe po natin mga kababayan. Ibinalita lang natin ang kanyang reaction dito. Magaling kasi ito at nakakapagpaliwanag sa mga legal topics po regarding dito sa ginawa ni Ping Lacson. Wala namang nilabag na batas si Ping Lacson. Yun nga lang, halatado na bistado talaga ito na nag-aabogado kay PBBM. Wala pang cross-examination doon sa talagang nagsabi na merong kinalaman si BBM pero siya wala agad. Anong klaseng chairman ito ng Blue Ribbon, mga kababayan? Halatang bias. Ano masasabi niyo po? Mga kababayan ko, kayo naman ang mag-react. Mabuhay po ako si The Wonders Philippines. Salamat.